ministry of God is finished as He had declared to His servants, the prophets. Okay. So, sa diretsuhan lang natin na kasi nasabi naman yung iba, tama yung days of His voice, tama yung may thunder. Kailan ba yung days of His voice? Panahon ng thunder. 7 church ages, bangkit na yung kanina, 7 church ages, ito yung days of His voice, thundering yan. Mula sa first star messenger, just ages. Kasi sa church ages na to, may thundering din. Yes. Ngayon, sa 7, ang thundering and days of the voice ng 7 ay walang iba kundi sa katauhan ni Brother Branham, William Branham, na kung saan ay tinatawag na earthly messenger. So, earthly star messenger. Pang-pito si Brother Branham sa days of His voice. Hindi si Brother Branham pasok doon sa tinatawag na sounding. Kasi yung sounding ay pa ikapitong heavenly, spiritual angel. Heavenly yan. Ito ay earthly. Yung days voice, yung ikapito doon ay earthly messenger, earthly angel. Yung ngayon, yung spiritual angel, alam na natin, nababanggit na yan, no? So, sinasabi ko lang dito, yung Revelation 10 na 7 angel ay twofold. Unang application ay earthly messenger pagka days of His voice. Tama yan. Wala pa naman tayo ngayon sa sounding. So, nandito pa tayo ngayon sa voice. At itong tinatawag na sa baba na servants, no? Ito yung nadagdag ko ng pastor. Pag sinabing servants, pansinin nyo, servants ka prophet. So, ibig sabihin, itong servant ay mga propeta. Sa Revelation 10:7. Ngayon, hindi yan individual. Tama rin yun sa gifts, no? Pero, yung sinabi kasi dito sa Revelation 10:7, servants the prophets. Sa Amos 3:7, mababasa natin. Pakibasa naman pero yun. Tingnan natin kung yung bang propeta ay servants. Amos 3:7 po. Sige, pakibasa. Gamit ka lang naman para sa record. Tingnan natin kung meron doon. Meron pa ibang talata yan, pero hindi ko na maalala yung ibang talata. Pero yes, Pastor. Amos 3:7. Surely the Lord God will do nothing, but He will reveal His secret unto His servants, the prophet. Servants? So, plural ba? Hindi. Plural po, both servants and prophets. Servants, the prophet. So, yung Amos 3:7, marami pala sila. Hindi lang isang tao pala. Ang Revelation 10:7, ganun din. Servants, the prophets. Hindi natin sila sinisingle out. Ang end time message kasi ginagawa nila sa Amos 3:7, isinisingle out nila kay Branham. Pero ang tama, hindi mali na si Branham ay Amos 3:7. Tama. Pero pag ginamit mo ang Amos 3:7, hindi single out yan. Ibig sabihin, plural yan. Kaya tama ang Revelation 10:7. Si Brother Branham, part lang siya. Part siya doon, yes. Hindi tayo tumutugol doon. Pero, kasi ang gamit ng iba, ang Amos 3:7, applicable kay Branham. Diba? Ang gamit siya niyan. So, hindi natin pinamali yun. Pero, dapat nakita nila yung plurality. Servants. Kaya, i-connect natin sa Revelation 10:7, hindi iwalay. Servants. Meron talagang pagkatapos ng 7 sa days of His way, pagkatapos ng 7 earthly, may magpapatuloy na servants, the prophets. Mga lingkod na mga propeta. So, ngayon, sabi nga, Ibig sabihin, nakulitan ko mas doon. yes, dito, Servants, the prophets. So, yung servants, yun yung mga prophets. Sa Amos 3:7, servants, the prophets. Yes. So, malinaw, lalo. Okay, so, ito pa lang servants, the prophets. Sa Revelation 10:7, bago mag-sound ang 7 spiritual, Sound din ang pinag-usapan. bago mag-sound, tatapusin muna ang servants, the prophets. So, kaya nasa baba yun. Tatapusin muna ang servants, the prophets, at ito ngayon yung super church. Kailangan
matupad ang super church. Yes, hindi magsasound ang trumpet from first sounding, second sounding, second. Hindi magaganap to. Grabe. Right? Romans chapter 11 verse 25. Anong sabi doon? Blindness in part Sa happen kapunuan. until the fullness. Yun. Super church. So dumating na ba tayo doon? Parating pa lang tayo doon. So hindi pa tayo nakakarating dito. Pero parating pa lang tayo ngayon. Tama, may thunders. At ang thunders dito, ito pa, dinta ko. Dahil nasa voice tayo eh. Pag sinabing thunders, ano na yan? Ang panahon ni Brother Banang Pastor, Spoken word na yan. yes, ang panahon ni Brother Banang, sabi nga ni Brother Mandela kanina, 1963. Wala tayong doubt. Hanggang 65, 3 years lang mahigit. Si Brother Branham, ang thunder niya, shout. Shout. Pag sinabing shout, malakas lang. Blasting yan. Kaya bago si Brother Branham, Which is naganap naman din. sabi nga, di ba? Last Sunday, nabanggit ni Brother Branham ni Brother Mandela. Why sabihin yung anyo? Ang ibig sabihin, blasting ang sabihin ng anyo. Sa panahong bago gamitin, nasa voice tayo, bago gamitin, si Brother Branham to reveal the 7 seal consecutively. Nasa sabihin ng anyo si Brother Branham, may sumabog. Pagsabog nun, mga batong nagpira-pirasong form of pyramid. Ano ibig sabihin? Ibig sabihin, breaking ng seals. At yung anghel na yan, nag-form sa time na yun, nag-form ng pyramid as face of Jesus Christ. Sabi ni Barnum, inakyat sa dyan, yun yung kinukwento na ni Brother Mandela last Sunday, bago ni-reveal yung 7 seals, binigay sa kanya yung swords of the king. Na ang handle ay, hindi, yung handle ay, yung pearl, yung ano, yung hawakan. Tapos yung ano, Tapos chrome yung parang yung metal niya. Oh, magkabilang talim. Binigay sa kanya dito yan. Ina-form, inakyat siya dyan. At binigay sa kanya after ng blasting. Ngayon, yung time na yun, ay shout yun. Yung voice ni Brother Branham ng 7 angel ay shout. Okay. Ngayon, dahil wala na si Brother Branham, pero nagpapatuloy yung kanyang tinig, hindi na shout. Sa panahon natin ng dito sa time ito ng servant of prophets, still small voice. Ibig sabihin nito, ang malakas na tinig sa panahon ni Branham, hindi masyadong ganong detalye. Bakit? Malakas yung tinig na yun, pero hindi masyadong detalye. Why? Kasi maiksing oras na. yun. 3 taon lang. 3 taon lang yun. Tama. Kaya yung still small voice ngayon, merong servants na prophets ngayon na ginagamit as continuity ng voice ng mula kay Brother Branham. Ang tawag doon, still small voice. Pag still small voice, halos hindi mo marinig, pero ang paliwanag, detalyado. Yun ang kakaibahan. Kasi parang Revelation 18. yung still small Pag voice, silabas kayo sa kanya, kaya ko. Hindi ba yan sa little book? Tama, konektado yun. Hindi yun hihiwalay. Pag silabas kayo sa Tingnan kanya, mo. kaya ko. 18. Sino yung mga pagkatapos ni Brother Branham ng mga nagpaliwanag? Si Brother Jackson. Luminaw. Pagka nakatayo ka sa mga aral ni Jackson, May linaw, may advance. makikita mo yung ganda ng liwanag ng Yung detalye. yung detalye. Yung detalye, di ba? Pagkatapos si Jackson, may lumilitaw pang iba. Si Richard Gunn. Gunn. Sino pa? Patay na si Amos. Jackson. Si Amos. At Si- yung iba pa. Si Ewald Frank, kasama din yan. Amen. Pero sa level nila, merong mas matitinding liwanag o mas matitinding pahayag dahil pasok pa rin sila servants and prophets. And prophets. So, yung still small voice ngayon, hindi masyadong malakas, pero matindi ang impact. So, matatapos muna itong servants the prophets, Yung lightning. pagkatapos nito, saka
magsasounding. Kasi, Romans 11, Brother George, 11:25, pakibasa mo. Nagbibigay sa Hindi ko gabi. ibig mga kapatid, hindi nyo maalaman. Ngunit sa gabi, Roman 11, 2:5. pakibasa, ano, Okay. Mike, Brother George. Ito, ano lang, Na isang bahagi ng nabigasan ay nangyari sa Israel. hindi, yun, tama. Hanggang sa kapunuan ng Yun ang gusto nating marinig. Brother George. Okay. Lilinawin ko. Sige, Ivan. Sapagkat hindi ko ibig, mga kapatid, na di ninyo malaman ang hiwagang ito. Okay, bakit? Ang hiwaga na nagaganap sa Hintil ngayon ay tulog. Pero hindi maintindihan ng Israel yan. Kasi they were bulag pa. Okay. Baka kayo'y mga marunong sa inyong mga sariling haka, na ang katigasan ng isang bahagi ay nangyari sa Israel, hanggang sa pumasok ang kapunuan ng mga hintil. hanggang sa pumasok ang kapunuan dyan, hindi lang yung bilang. Amen. Hindi lang yung kapunuan na hindi bilang ng predestinado. Hindi ko sinasabing hindi yun, ano? Pero, yung logos ni Apostol Pablo, yung kapunuan, ibinigay na revelasyon na hindi alam sa Israel, ay pinupunuan sa atin sa Hintil. Mula kay Pablo hanggang sa panahon ni Babanang. Namatay na si Babanang, yung kapunuan ay tatapusin ng mga lingkod ng mga propeta sa panahon ng pagkawalan ng Babanang. So, ibig sabihin, sino tong mga propeta na to? Super Church. Ibig sabihin, lahat ng member in the body of Christ, we are called in this last days as a servants of prophets. Kaya nga sabi sa Revelation 10, kahuli-hulihan, thou must eat the book and thou must prophesy. Hindi lang yan, Paito. Ibig sabihin, lahat ng tumanggap sa mensahe, yung nakaalam ng mensahe, thou must prophesy. Pag thou must prophesy, you are belong to a servants of prophets. Malilito. Pwedeng makasusuglo ng dalawang talata doon sa yung sabihin pa niyo. Sige. 1 King chapter 19 verse 11. Open the Bible. Sa English. Sa English para mabanggit natin yung 1 King chapter 19 verse 11 na para dalawang verse para masusungan natin yung still small voice. Sa English, ito ay tungkol kay Elijah, kay Bobby Branham din, di ba? 19:11, first King. And he said, "Go forth, and stand upon the mount before the Lord, and behold, the Lord passed by, and a great and strong wind rent the mountains." Yung bato. And break in pieces the rocks before the Lord. Nangyari naman pala noon. Ito na yung Nangyari. Nakulit. so yung tawag dito yung bato naging Sabi ko kayo. pyramid. Sabi ko kayo. Hindi, tapusin ka. Ano pong verse yan? Verse 11 pa lang. Before the and break in pieces the rocks before the Lord. But the Lord was not in the wind. Wala doon. And after the wind, an earthquake. But the Lord was not in the earthquake. Verse 12. No. And after the earthquake, a fire. But the Lord was not in the fire. And after the fire, a still small voice. Still small voice. Amen. Praise God. So makikita natin ang eksakto talaga. Sabihin ko kanyo yan. Sino mo na di ba parang shout talagang malakas ang tinig? Walang Doon sa hangin, walang doon pwede. Diyos. Tama. At doon sa earthquake, wala Wala rin din Diyos. Amen. Nasa Pero maliit. sa dulo, nandito daw siya sa Maliit. still, small voice. Nandun ang Diyos. Si Elias po, si Elias na Yan na yung detalyado si Elias na Okay, so tatapusin muna itong still small voice, no? Servants of prophets. De-rapture tayo. So pagtapos ng rapture, tapos na yung 7 earthly messenger. So itong earthly messenger, Revelation chapter 1, with the mighty angel holding the 7 stars.
So ito yun, holding the 7 stars. Tapos na yun, earthly messenger. Tapos na to. Rapture na. Papasok ngayon ng blasting ng, trumpeting ng something. Bang, 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 bang. Yung pang-pito ay nasa labas ng Revelation. At ito yung Revelation, sinasabi kanina, 11:15. So ano to? Ikapitong trumpeta announcing ng coming of Christ at pagpapalit ng kingdom. Dati ang kingdom nakatago, ililitaw na dito. So magkahari si Kristo for 1,000 years at yung hukom lantag na rito. So bago dumating yung pagbaba ni Kristo, magkakaroon ng tinatawag na rain of fire and cleansing the earth. 1 Peter chapter 3 verse 10. So, yan yung pinaka-final. At itong Revelation 10:7, sinabi ko yung ikapito earthly, sunod na twofold, secondfold ng 7th angel ay spiritual angel para sa sounding ng second coming. Dagdag lang para dito. Sa time kasi natin ngayon, mayroong sounding, di ba? Yes. Pero ito ay uncertain. Uncertain sound. Uncertain. Hindi iniintindi ng tao yung babala ng Diyos. Pero dito sa pinakadulo, yung sounding ng 7th angel ng Revelation 11, dyan lang sila parang magkanda o gaga dahil may epekto. Kasi doon sa pagbabaliwala sa ngayon. Oo. Yun ang tinatawag na certain sound. Hindi kasi pinapansin niya. Wala, hindi pinapansin. Kahit pamilya, hindi pinapansin. Tama yan. Oo. Kaya mahalaga rin sa pamilya. Final impact. Tama yan. Praise the Lord. Ikaw. Okay. Tanong. Ano doon ang advance? Pangalawang po. May nabuo na natin, may nabuo pa rin tayo. Anong advance? Anong advance? Advance topic ba? Hindi, yung advance doon, gaya ng yung mga sinasabi natin, kasi ang pinaka-basic kasi po dyan ni Long George, Revelation 10:7 is WFA. Ngayon, ang advance ito na. Ha? Di, ito yung paliwanag natin ngayon. Yung bahagi dyan yung Israel small boys. Kasi malinaw naman yung blasting, malinaw naman sa panahon ng WFA, yung blasting, hindi, malakas na pagsabi, George, yung binigay mo hindi, Chronicles. Nino George, malawak ang sakop nun. Kasi, kung ibig sabihin, kung malawak ang sakop Nino George, Nino George, kung malawak ang sakop nun, ibig sabihin, hindi niya kayang i-detalye lahat-lahat kasi ang kanyang ministry, ang revealing from 1963 to 1965, ang hindi na panahon po yun. So, ang detalye ngayon Nino George, nandito sa ating panahon kasi bakit? Sakop tayo sa Still Boys sa ngayon. Tama po. At nakita nyo naman rin sa Ephesians chapter 10 verse this Ephesians 4:11, ano ba yun ang trabaho daw ng fivefold ay perfection. isasakdal ang mga banal. Isipin mo, Saka yung tibay, and he gave some. di ba? Ang trabaho ng fivefold pala, isasakdal ang mga banal. Tama ba yun? Meron ako isisingit na advance sa Revelation 10. Tapos na tayo. Tapos na, dadako na tayo sa I-share ka na. sa series. I-share mo na lang. Pwede niyang i-share pagkatapos. Mamaya. I-share mo na lang. Apat lang mo sila, Pastor. Sunod na kayo dyan. O, Shiri, ikaw na mauna. Joshua, ano sa'yo?